paanong solusyon natin dyan sa oversiltation na yan? Walang iba kundi dredging. Dredging, tatanggalin mo yung mga ano dyan. Doon sa mga ibang ilog na malalapad, maalala ko yung kunyari mga Abra River, yung Pampanga River, yung Padsan River, Cagayan River. Yun sa bandang baba niya, nandun yung mga buhangin, di ba? Yun, kinakwari yun. So, okay lang yung magkwari doon kasi binabawasan mo yung buhangin or lupa doon sa mismong riverbed. So, pag ginawa mo kasi ito, bumababa yung bottom ng riverbed. So, nadedredge siya. Okay? Huwag ka lang quarry doon sa bundok na mataas kasi pag doon ka nag-quarry sa mga bundok, abay, nababawasan yung mag-retain ng tubig doon sa mataas na lugar. Napapatay pa yung mga puno at ayun na nga, yung mga bracts doon natatanggal yung cover. So, cover na foliage, mga halaman. Wow, bawasan yung mag-hold ng tubig ulan, di ba? Yun. So, dredging, again, another government dapat ito, no? So, calling on the government again, yung low-level dams, trabaho nyo po yan. Ha? Trabaho nyo po yan. Sino bang ano dyan dapat? DNR ba o Public Works? Public Works yan. Department of Public Works. Dredging. Ganon din to. Ito yung sinasabi ko na nung nangyari yung Ondoy, nagpanukala na yung gobyerno ni Pangulong Gloria at na-award dun sa Belgian company, dredging company na Belgian. No? Ang problema nung umupo si Pangulong Noynoy, dahil meron dang bakas ng corruption yung project niyon, pinatigil niya. Ayun, hanggang mula nung pinatigil niya ng 2010 o 2011, walang yan. Ang masama, nagkaso yung Belgian company, kinasuhan yung Pilipinas at natalo tayo sa International Court. Sabi ng International Court, talo ka Pilipinas, bakit mo pinatigil? So, nagmulta ang Pilipinas sa project na yon. Alam ko mahigit 1 billion yung ginastos doon. Yung penalty o fine, mga 800 million yata. Tapos yung binayad sa consultants, binayaran din natin. Kaya ang laki. Yan mo yung kalokohan pagka hindi mo pinatuloy yung proyekto. Yan ang isang big problem natin. Kaya dapat matuto yung mga magiging leader natin. Kung sino man manalong leader yan, ipagpatuloy natin yung mga proyekto. Lalong-lalo na kung napag-aralan na ng NEDA. Kasi pag NEDA, ang daming mga magagaling na technologies, naaral na nila yan Ibig sabihin, feasible. No? Tapos patitigilan mo dahil lang sa corruption. Ang pangkontra sa corruption, tanggalin mo yung corrupt at kasuhan mo, ganun lang. Tanggalin mo, identify mo sino yung corrupt na yan. At kasuhan mo. Ganun dapat ang tanggalin mo, kasuhan. Hindi yung patigilin mo yung proyekto. Dapat ganun. Ano ba yan? Hindi na tayo natuto, tatanda-tanda na tayo. Nako, Sus Maria Josep. Kailan pa tayo matuto? Kawawa yung mga tao na naapektuhan. Yung Pangulo na nagpatigil nito nasa Quezon City ang bahay nun. Hindi naman binabaha. Hindi naman lumalabas. Pati nga yung magulang nung araw nun. Meron yung part 2 ng flood control ng panahon ni Marcos. Yun, nagawa yung Manggaan Floodway. Yung second phase sana nito, lalagyan ng spillway dyan sa Parañaque. In other words, maglalagay ng kanal dyan para bang kapareho ng Panama Canal. Bubutasin yung lupa, padediretsuin hanggang Manila Bay. Siyempre, napatalsik si President Marcos, umupo na yung pumalit. Ang problema, hindi tinuloy. Ang idinahilan lang, walang pera. Mario Josep, ang daming pinagkagastusan na kuan. Pero, hindi hinahanapan ng paraan. No? Napakalaga. Ayan, tignan nyo. Sa mga nagdaan panahon, pabalik-balik yung problema. At tuwing pabalik-balik na yan, hindi lang naapektuhan yung ating mga kababayan, bumababa pa ang value ng mga binabahang lugar. Tingnan mo, yung bahay mo, kunyari, binaha, biglang bababa ang halaga kasi naalala ko dito sa amin nung araw ng 2009, pumasok si Ondoy. Tapos Mario Josep, ang dami kong nakilala nun na binibenta yung kanilang lupa rito.
Eh ako, okay lang, no? After 1, 2, 3 years, nung sinolve ni government yung Marcos Highway, naglagay siya ng interceptor, naglagay sa Ortigas sa avenue ng interceptor, at nirelocate. Ayun, nag-improve. Nung nangyari yung habagat, 2012, 3 years after, no? Hindi na masyado ganun katindi yung baha. Kaya lang, from 2012 to 2020, nakita ko kukunti yung mga improvement projects Yan. Ito, slide na ito, pinapakita ko lang yung mga iba't ibang ilog around the Laguna Lake na nagdadala ng tubig sa Laguna Lake. Ayan, dito sa Santa Maria River, yung mga siguro to Pangil River siguro to, Pagsanghan River, di ba? Yung mga Santa Cruz, iba pa. At dyan sa bandang siguro Bae siguro to. Then meron yung mga Los Baños, Bae, Calamba siguro yung iba. Meron din itong mga galing ng galing pa ng yung mga lugar ng Santa Rosa at saka mga Binyan, Cabuyao, ganyan, no? Ito, Santa Rosa River. Itong mga San Pedro River siguro to. Of course, dito. Wala masyado dito sa Parañaque at saka pero nandito yung Taguig River. Of course, yung Mangaan Floodway ito, no? Mangaan Floodway. And then, meron mga creek dito sa bandang Taytayan, Cainta. Ito, kulay blue nito. At itong banda rito, yata ito pwedeng ito yung Murong River siguro. And then Tanay River, Tanay River, baka ito Mabitak River siguro to, at saka yung mga Siniluan, Fami, ganyan. Okay, so yan, napakaraming ilog yan. Lahat yan, silted sila. Tapos dinadala lahat yung tubig dito sa Laguna Lake. Tapos, syempre, yung ilog na doon dumadaan yung palabas papunta sa Manila Bay, yung Pasig River yun silted din yun. Although alam ko, nag-dredge sila noon, pero silted pa rin yun. Yung Parañaque Spillway sana, ito kulay green na ito, no? Light green. Ito sana, blue-green na ito. Pero, syempre, hindi natuloy yan. Hindi natuloy. At yung dredging sana nito, maglalagay yata ng highway sana rito, itong side nito, highway, parallel to the Islex, okay? Tapos, magde-dredge ka rito sa Laguna Lake. Alisin mo yung mga burak dito, tatambak mo sa kaliwa niya. Ganun sana. Okay? So, pwedeng gawin yung pagde-dredge na yan sa buong palibot ng lake. Lahat ito. Itong may mga dot na ito, yan dapat maglalagay ka ng dike dyan sa palibot ng lake. May dike ka, no? Construct ka ng dike, tapos tanggalin mo yung mga burak dyan sa lake, tambak mo dun sa likod ng dike yung burak. Para, siyempre si dike, pipigilan niya yung bumalik yung putik na yun. Diba? Sa ilog na lang siya pwedeng dumaan, no? Bawas-bawasan. Okay? So, yan sana yung ideya ng flood control nito. Ngayon, mamaya, i-discuss ko yung ibang naisip kong solusyon. This long-term solution of dredging the bottom of the Laguna Lake, the Pasig River, the Marikina River, the Mangaan Floodway will entail billions of pesos. Definitely yan, no? Concrete dikes would be needed along the lake shorelines in order to hold off the dredge silt and reduce or control erosion. So yan, sinabi ko kanina yan, no? Proposed Taguig C5 Parañaque Tunnel Spillway. Kasi mahirap, hindi na pwedeng magawa yung suggestion nun ni Architect June Falapox noong panahon ni President Marcos na maglagay ng Parañaque Spillway. Kasi puno na ng mga bahay dyan sa bandang Parañaque. Mahirap na. Ngayon ang suggestion ko, mahalaga kasi meron dapat katulong si Pasig River na daanan. At ito yung nakikita kong pwede. Malaki lang ang cost pero tingin ko doable to. Gagawan lang dapat ng feasibility. Ito kasing Taguig River, yun, galing nga rin siya ng Laguna Lake at tutumbok siya kay Pasig sa bandang, hindi ko maalala kung
Napindan yata yun, pupunta sa Napindan. Pero makitid lang tong si Taguig River. Ngayon, dapat ito i-dredge siya. Ngayon, sa pagdating dun sa bandang Ususan na Taguig, mag-provide dun ng tunnel, underground tunnel, daanan ng tubig, at tuloy-tuloy yan sa ilalim ng C5. C5, dadaan sa ilalim ng C5, nakaklebe siya, papunta dun sa tabi ng Naiya Runway, no? So, dun sa Naiya Runway, dahil tunnel naman siya, sa ilalim naman siya, yun, tuloy-tuloy siya hanggang makarating siya sa bandang Parañaque o Pasay yate. Parañaque, hanggang papunta siya sa Manila Bay. Yun. Siguro, yung laki nito, hindi mo na mahabol yung sinlaki ng iniisip nila Architect Palafox noon na ilalagay na spillway. Kasi, nung araw, in the 70s, pwede kang makagawa ng, katulad itong ginawang Manggaan Floodway, mantakin mo yan, gumawa ng napakalaking kanal dyan, di ba? Mahirap, di ka na basta makagawa niyan, sa dami na ng bahay dyan, masyadong magastos na magkanal dyan. Ang paraan lang, dumaan ka sa, katulad ng ilalim nitong sinasabi kong C5, di ba? Yung C5, ang lapad yung C5 pwede kang magdaan dyan, pwede kang mag-occupy ng 2 to 3 lane siguro, na pwedeng dumaan ng sinlaki ng mga dump truck sa ilalim, yung tunnel na yan, papunta all the way sa Manila Bay. Of course, lalagyan mo ng flood control kasi pagka high tide, kung pwede, yung high tide, para hindi bumalik yung tubig, no? Parang ganyan din sa Pasig River, meron din siyang flood control dyan sa Napindan Channel, no? Yun ang pagka high tide, sinasara nila yun para, no? Kasi silted talaga no? So, anyway, yan ang isang solusyon natin dyan, okay? So, pwedeng pag-aralan yan ng Public Works and Highways, so, at of course, suggest sa gobyerno, no? Okay, so, ang isang solusyon na sinasabi ko, ito number 4, floodway phase 2, ano to? One specific infra is the proposed construction of an underground tunnel underneath the JP Rizal Amang Rodriguez Avenue from Barangay Kalumpang in Marikina City to Barangay Manggahan in Pasig City, connecting the U-bend of the Marikina River in Provident Village in Tanyong, Marikina to the Manggahan Floodway. At yan kasing Provident Village ay nandyan yan sa kung saan lumiliko yung Marikina River. Kung saan nakaganyan si Marikina River, nandun si Provident. So, natural na pagka matindi yung ulan, ang daming volume ng tubig, umaapaw yun, lumulubog yung Provident at umaabot pa yata sa ibang lugar doon ng almost 3rd level, no? Nung Typhoon Ondoy, hanggang 3rd floor daw yung isang narinig kong nagkwento. Itong nakarang Ulysses yata, hindi naman ganun kataas, pero mataas pa rin. Kawawa lagi yung mga homeowners dyan sa Provident. Kaya ito yung solusyon ko, itong floodway phase 2 kung tawagin ko, no? So ito, kumuha ko ng grab ng mapa dyan sa lugar na yon. Makikita nyo rito itong Barangay Kalumpang at ito yung Marikina River, kulay green siya dito sa mapa, no? Kulay green, yan. Makikita nyo rito, Barangay Kalumpang dito sa south. Itong part na ito, itong inaanoan ko, ito yung Provident Village. Provident Village to. Itong bandang kanan is Santa Elena, Barangay Santa Elena, at saka Barangay San Roque, at ito nga Barangay Kalumpang. Kaya nung umapaw itong Ulysses, umapaw dito sa Kalumpang, umabot siya ng Santulan, hanggang umabot din dito sa Marcos Highway at De La Paz, no? Yan. Pero nung Ondoy, grabe, halos lahat itong hanggang Cainta, nalubog lahat Yan. So, tingnan natin next slide na medyo mas maliwanag. Ito yung suggestion ko. Diyan sa kung saan paliko yung Marikina River, itong lugar na ito yung Provident Village. At itong parte naman nito, ito yung River Bend ng mga Carlos, no? Nila dating Mayor Bayani Fernando, itong River Bend na ito. Ito yung Barangka, lugar Barangka. So, housing din to
At ito yung mga Santulan area, no? Yan. At San Roque. So yung idea ko, suggestion ko, maglagay ng tunnel mula dun sa kung saan yung liko ni Marikina River, ito, dito, padiretso hanggang Manggahan Floodway. Ito yung simula ng Manggahan Floodway, papunta sa Laguna Lake. Itong tunnel na ito, na proposed tunnel, kulay pula, dadaan sa ilalim ng JP Rizal at saka Amang Rodriguez. Pag parte ng Pasig, Amang Rodriguez yung daan na yan. Pag parte ng Marikina, above ito kasi dilaw na ito, Marcos Highway, no? Ano yan? JP Rizal. Okay? So, tunnel yan, padiretso rito. Para pagka ganun kalakas ang ulan, some of the flood waters would go direct to the Manggahan Floodway all the way to Laguna Lake. Kasi ngayon, wala ito. So, aapaw talaga itong Provident. Aapaw din yung bandang River Bend. Yung kinalalagyan niya, pati Santulan, Manggahan. So, ito, maski pa paano makakatulong, makakabawas. Hindi man niya totally ma-eliminate, pero makakabawas, no? Ang pinakamalaking solusyon pa rin yung sinasabi ko na dam doon sa taas, mga dams, mga dams. Yun pa rin pinaka-the best. Okay? So, ulitin natin to. Proposed underground tunnel underneath the JP Rizal Amang Rodriguez Avenue from Barangay Kalumpang in Marikina City to Barangay Manggahan in Pasig City. Ayan po. Okay? At of course, syempre, number 5 suggestion is to build more flood pumping station. Ito'y litrato ng pumping station sa bandang Taguig River. Sa bukana ng Taguig River, doon sa along the Laguna Lake. Itong daan na sa harapan niya ay ito na yung C6. C6, bago itong C6. Ayan. So, maglagay ng ganitong klaseng pumping station, solar by power dapat, para mabawasan na yung at mag-improve ng efficiency ng mga ganitong pasilidad, yung sinasabi ko kanina, pati yung mga dam dun sa upstream, sabi ko kanina, pati itong mga pumping station dapat solar powered niya. Para yung ginawa nila Secretary Simato dyan sa Manila Bay, naglagay sila ron ng wastewater treatment na may solar panel sa bubungan. Yun, maganda yun. Ganun na dapat tayo, no? With this technology, para maging efficient sila. At mag-brown out man si Meralco, si grid, ay meron ka pa ring source of power para paganahin yung mga motor ng pumps. The government should also adopt strong measures to prevent squatting along lakeshores, riverbanks, creeks, sapa, estero, at mga iba pang mga daanan ng tubig, no? So, yan naman ay ginagawa na nila, pero i-emphasize natin na dapat tuloy-tuloy nilang gawin yan. No let up. Yung Marikina River daw, both sides, may daanan, both sides, para hindi na ma-squatan yung both sides. Yun, tama yun. At hindi lang yung Marikina River, lahat dapat ng mga tributaries niya, yung mga Nangka River, Ampid River, mga iba pang mga rivers dyan niya, gawin na yun. Kasi pagpapabayaan nila na magkaroon ng mga squatters dyan sa gilid, pag umapa ulit, naapektuhan yung daloy ng tubig, at pinoproblema pa natin yung mga kababayan na yan. Nililikas kasi sila. So, pag may bagyo na o pagbaha, masyadong scattered yung efforts ng gobyerno para isalba yung mga nandyan sa dangerous areas na yan. Okay. So, severe erosions. Through the centuries nga, erosions from the higher elevations of the Sierra Madre Mountains have been occurring annually, with its negative effects increasing exponentially, getting worse and worse every year. No? Ito yung sinasabi natin. Dahil nga putol yung mga puno doon, wala ng mga forest, talagang tuloy-tuloy to. Yan. So, kailangan talaga yung dredging, no? Pero ito, ang isang magandang solution pa rin ay yung magtatanim ng mga puno doon. So, ituloy dapat natin yung massive reforestation. Ang problema, ginagawa ni DILG, hindi DILG, ginagawa ni DNR, pero dapat si DILG gumawa rin, no? Yung mga bayan na yan,
Montalban, San Mateo, Antipolo, Marikina, Pasig, Cainta, yung mga ano pa, yung mga lahat yung nakapalibot diyan sa lahat ng bayan na nakapalibot ng Laguna Lake, lalo-lalo na may mga bundok-bundok pa, pasimuno dapat sila sa tree planting, no? Huwag nating iasa lang kay DNR yung tree planting. At ang NGO, umaalala rito yung samahan namin sa Rotary Club, District 3800, mula nung Typhoon Nondoy, halos taon-taon nagtatanim ng mga puno dun sa malayo, no? Pero napuna ko, siyempre, meron man to, pero kulang pa rin eh. Kasi napakalaki yung mga kabundukan natin. Pati yung samahan namin sa Pugad Lawin, nagkakaroon din kami ng tree planting, pero hindi nga lang kasing laki ng gawa ng Rotary. So, kailangan, hinikayat ko yung mga ibang NGO, mga, kunyari, mga Lions, mga Kiwanis, mga Mason, mga Eagles, at of course, pati na rin itong mga kabaro ko sa electrical practice, no? Na hindi lang dapat yung pagbibigay ng mga ayuda ba, pagkain o ano, pwede rin tayo maglunsad ng mga tree planting kasi talagang ito yung kailanganin eh. Ito yung kailanganin talaga. So, massive tree planting must be done immediately in the Sierra Madre mountain sides. The mandatory requirements of tree planting for those graduating students should be expanded in all levels, no? Kung ano yung present requirements ni DepEd tsaka ni CHED, palawakin pa dapat, no? At kasi ito, meron akong suggestion. Mandatory tree planting should also be required for all prisoners. Pwede dapat gamitin itong mga kasala, no? Yung mga nasa kulungan para tumulong dito sa tree planting. Hindi lang yung estudyante, pati itong mga prisoners. Gawin siyang kasama dun sa correctional, no? Alam mo, yung mga nasa Bureau of Penology, no? Jail and Management and Penology, dapat pwede nila itong i-adapt, no? Okay? Drones, ito. Bagong suggestion ko ito, no? Naisipan ko na sa nagdaan panahon, tanim ng tanim, kung minsan, wrong timing yung tanim, namamatay yung tinanim, no? So, nasasayang, no? Ngayon, iniisip ko lang na baka pwedeng gamitin itong mga drones. Ang gagawin, mag-iipon ng mga buto, mga seeds. Say for example, yung prolific na tumubo, yung ipilipil, di ba? Yung ipilipil, at iba pa, kunyari yung mga Gimelina, Falcata, Bagras, Pine Trees. Ito yung mga pwede kung ano yung mga buto-buto nito. Of course, hindi lang ito, pati na rin yung mga buto ng mga fruit-bearing trees, di ba? Fruit-bearing trees. Maski anong mga fruit-bearing trees, maglunsad dapat ang mga LGUs ng pag-iipon ng mga fruit-bearing trees at ito'y pwedeng gamitin ang drones para madala dun sa mga paanan ng mga bundok. Pero siyempre timing dapat, hindi ka mag-scatter ng seeds pagka hindi pa dumarating yung ulan. Dapat pagkatapos ng mga malalakas na ulan, kunyari after saka natin dapat ibudbud dun sa kabundukan yung mga buto na yan para tumubo, no? Okay? At tignan natin, siyempre, yung mga kumapit na mga buto na yan, malamang tutubo na yan. Nakita natin kasi, minsan, tubo na lang tubo yung ipil-ipil sa mga tabi-tabi ng mga bakanting lupa, di ba? So, pwede rin siguro to eh. Tingin ko, pwede rin. Kasi yung mga ibon din, kumakain ng mga prutas, di ba? Nakikita mo, nakakalat yung nakakain nilang prutas. Okay? Kung ano yung mga pwede na yan na madalas kainin ng mga ibon, na maliliit na buto, pwedeng rin yun, pwedeng drone din na mag-scatter, no? Yan.
So, pag-aralan lang to kasi naisip ko lang tong drone technology nito. Palagay ko pwede to mag-devise ng paraan para unting mahulog yung buto mula sa siguro meron siyang supot. Yan. Yan, baka pwede to kesa yung lagi tayong nagtatanim ng namamatay din naman. Basta ang piliin lang natin yung mga ganung puno, ipilipil, tsaka iba pa. Okay. Incentives. Incentives can be given to road travelers, to the countrysides, yung mga mahilig magbisikleta, mahilig magmotor, mga bumibiyahe doon sa malalayong lugar sa bundok.